Okay? Pagkatapos niyong kamustahin, sabihin niyo naman sa kanya, baka may extra ka dyan. Kasi may mga ganun, no? Mangangamusta sila sa'yo, tapos may kasunod, baka may extra ka dyan, di ba? Kaya minsan, mga nangangamusta, dapat maging maingat din tayo, no? Sige po. So ngayon po ay dadako na tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Luke chapter 7, verse 36 hanggang verse 50. So pag-uusapan po natin ngayon yung dalawang paraan na tayo ay pwedeng lumapit sa ating Panginoon. So, pwede tayo lumapit sa ating Panginoon out of cold religion. Or, pwede po tayo lumapit sa ating Panginoon out of costly worship. At sana po doon tayo sa pangalawa. Kaya po tayo nandito ngayon because we really want to serve the Lord and it costs us something. Okay? Ang babasahin po natin ay kadugtong po yan ng ating usapan nung nakaraang linggo na kung saan meron pong mga pinadalang alagad si John the Baptizer sa ating Panginoon at kanyang tinatanong, ikaw ba talagang tagapagligtas? So ano pong nangyari after ipaliwanag ng Panginoon yung kanyang sarili, yun po yung ating magiging focus sa umagang ito. So babasahin ko po sa version ko, Luke chapter 7, mula verse 36 po ako mag-uumpisa, ang tapos ko po ay sa verse 50, yung buong chapter po ng chapter 7 ng pag-uusapan natin. Ito pong sabi sa verse 36. Now one of the Pharisees was requesting him to eat with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at the table. And there was a woman in the city who was a sinner. And when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and she wiped them with the hair of her head, and began kissing his feet and anointing them with the perfume. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who and what sort of person this woman is who is touching him, that she is a sinner. And Jesus responded and said to him, Simon, I have something to say to you. And he replied, say, teacher. A moneylender had two debtors. The one owed 500 denarii and the other 50. When they were unable to repay, he canceled the debts of both. So which of them will love him more? Simon answered and said, I assume the one for whom he canceled the greater debt. And he said to him, you have judged correctly. And turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but she has not stopped kissing my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with perfume. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much, but the one who is forgiven little loves little. And he said to her, your sins have been forgiven. And then those who were reclining at the table with him began saying to themselves, who is this man who even forgives sins? And he said to the woman, your faith has saved you, go in peace. So doon po sa ating binasa, nakita po natin na meron po nag-imbita sa ating Panginoon sa isang dinner, sa isang meal, at dito po natin nakikita na meron pong tao doon, ang pangalan po niya ay Simon, at isa po siyang Pariseo. At itong si Simon ay meron siyang mataas na respeto sa ating Panginoon. Subalit, nakita din po natin na somehow si Simon po, yung kanyang puso sa Panginoon ay cold and guarded. Hindi talaga siya completely sold out sa ating Panginoon. Kahit na alam ni Simon na si Jesus Christ ay merong kakayahang magpagaling ng mga taong may karamdaman, kaya niyang bumuhay ng mga taong namatay, kaya niyang magpalayas sa mga demonyo, hindi pa rin ganun ka-convincing sa kanya si Jesus Christ. So para mas lalo niya makilala si Jesus Christ, anong ginawa niya? Inibita niya kumain sa kanyang tahanan. Nevertheless, hindi po talaga siya ganun ka-surrendered sa ating Panginoon. Meron pa rin siyang reservation sa ating Panginoon.
At minsan daw po, ganun daw po tayo somehow mag-worship sa ating Panginoon. We just come to this place out of cold religion. Out of mechanical routine. Andito lang tayo kasi nga, ito yung ni-expect sa atin. Kailangan ko itong gawin as my duty. And that is good, pero meron ba talagang puso? Meron ba talagang heart? Kasi yung pangalawang character natin, yung babae, nung siya ay dumating sa bahay na yon, meron siya daladalang mamahaling pabango, ibinuhos niya sa paanan ng ating Panginoon, at siya ay umiiyak kasi nga naunawaan niya yung kapatawaran na kanyang natanggap sa ating Panginoon. Sobrang dami ng luha niya na yun ang kanyang ginamit para hugasan yung paa ng ating Panginoon. Mahaba yung buhok niya at yun ang ginamit niya para punasan yung paa ng ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, this woman is better. Mas na-appreciate ng Panginoon yung ginawang ng babae na yon kumpara kay Simon. So meron tayong Simon na respectful pero spiritually cold. Pero meron tayong babae, woman, broken siya pero spiritually alive. Yung babae, ang kanyang pinakita, costly worship. So parang lumalabas, you can worship God in two ways. You can worship God out of cold religion, yun yung model ni Simon, the Pharisee. Or you can worship God out of costly worship. Yun yung model na pinakita sa atin ng babae. Yes, I understand this speaks about salvation. This speaks about the grace of the Lord. Pero siguro pwede nating extend yung circle at pinapakita dito sa atin, pag tayo ba ay sumasamba sa ating Panginoon, anong puso ang meron tayo? Pinapakita rin po dito yung tatlong spiritual realities. Una, the danger of pride. Yun ang pinakita ni Simon. Kasi sabi niya, ano ba itong si Jesus? Kung alam lang niya na itong babaeng ito makasalanan, siguro hindi niya hayaang gawin to sa kanya. That woman is unclean. That woman is categorized as sinner. Hindi ako unclean, hindi ako sinner. So meron siyang spiritual pride. Pero nakita din po natin yung beauty ng repentance kasi nakita po natin na yung babaeng yon talagang pinakita po niya kung paano siya ka-broken hearted nung kanya maunawaan ang ginawa ng Diyos para sa kanya. At nakita din po natin yung habag ng Diyos sa mga makasalanan. Kung meron man po akong gustong iuwi ninyo ngayong umaga, yun po yung nasa baba. Nakalagay po doon, the more we recognize our sin and Christ's mercy, the more fervently we will love and worship Him. So parang ang question po dito, na gusto kong ibato sa bawat isa, alam mo ba talaga kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Panginoong Hesus na binuho sa'yo? Kasi kung alam natin kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Panginoong Hesus na binuho sa atin, kung gaano kalalim yung kahabagan ng Panginoon na binigay sa atin, hindi pwedeng hindi tayo mag-worship sa Kanya ng buong buo. Meron po tayong tatlong character sa ating pinag-uusapan. Andyan si Simon, yung babae na hindi po natin kilala kung anong pangalan niya, pero binanggit po siya ni Luke, tsaka yung ating Panginoong Hesus. So doon po iikot yung ating sermon ngayong umagang ito. Meron po tayong tatlong points sa umagang ito. Una po nating points ay yung the Pharisees' pride. Ang sabi po doon, na one of the Pharisees was requesting him to eat with him. Pharisees, kilala po natin ang mga taong ito. If you are studying the Bible for a long time, alam po ninyo na ang mga Pariseyo, sila po yung mga tao na relihiyoso. They are very aware or they are well-versed pagdating po sa Old Testament. Alam po nila yung kautosan ni Moses, alam po nila yung mga kasulatan, alam nila yung mga tradisyon ng mga nakatatanda, yung tinatawag na tradition of the elders. Sila po yung pinaka-religious person sa panahon na yon. They are very strict about themselves. Meron silang strict diet, meron silang strict fashion, meron silang strict path. Hindi sila dumadaan sa mga lugar na alam nilang unclean. They are so aware of their personal holiness, ayaw po nilang madikit, ma-associate sa mga tao na makasalanan. At ito po ang kalagayan ni Simon nung kanyang inimbitahan yung ating Panginoon sa kanyang tahanan. He was a Pharisee, at doon po sa ating binasa, seemingly, Simon welcomed Jesus to his house, but not into his heart. At minsan daw po, ganun tayo sa ating Panginoon. We are giving Christ space in our lives,
Pero hindi yung buong buhay natin ang nakasuko sa Kanya. Meron pa rin tayong reservation sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At dahil nga siya ay Pharisee, ang taas ang kanyang tingin sa kanyang sarili, he view himself as a clean person. Nung pumasok yung babae sa kanyang bahay, kanyang hinatulan yung babae yun, sinabi niyang makasalanan yung babae yun. He judged the woman while ignoring his own sin. Ang tawag po sa ganung attitude ay self-righteous. Parang ang taas ng tingin mo sa iyong sarili, pero sa mga tao na iba yung lifestyle, mas mababa yung lifestyle kumpara sa iyo, ang tingin mo sa kanila, mababang uri ng mga tao. At dahil ngayon ang kanyang tingin sa kanyang sarili, mataas ang kanyang na-accomplish para sa ating Panginoon, sa Diyos, kasi nga, Pharisee siya eh. Ang kanyang pakiramdam, he needs grace, but not so much. He felt little need for grace. Self-righteous people often cannot see their spiritual bankruptcy. Ang tawag ko sa ganitong klase ng mga makasalanan, sila yung tinatawag natin na respectable sinners. Yan. Ito yung mga makasalanan na kanilang inaasahan na dahil sila ay relihiyoso, dahil wala silang inaaway, wala silang inaagrabyado, ang tingin nila sa kanilang mga sarili, sila ay mabuting tao at dahil doon, yung Diyos ay kailangan silang iligtas sapagkat sila ay mabuting tao. Ang inaasahan nila, pag namatay sila sa mundong ito, dahil mabuting tao sila, ang Diyos ngayon ay magkakaroon ng impression, ay mabuting tao to, kailangan ko itong papasukin sa aking kalangitan. Yun po yung mga tao na self-righteous, mga respectable sinners. Kaso nga lang, ang bad news, mga kapatid, lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kagaya nga doon sa sinabi ng ating Panginoon sa ating text, doon sa kanyang talinghaga ng dalawang may utang, yung dalawang may utang na yon, yung isa ang utang niya 50, isa ang utang niya 500, nevertheless, parehas silang hindi makabayad. That's the point. Parehas tayong makasalanan. Parehas tayong makasalanan, parehas nating hindi kayang bayaran. Nasa habag lang tayo ng Panginoon. At ito po yung aking testimony. Dati po akong self-righteous. Siguro ako noon, 11 or 12 years old. Merong swimming ang church. Tapos nung ako ay nandoon, naglalakad-lakad, nakita ko ng ninang ko. Tapos meron siyang tinanong sa akin, Jarel, pag namatay ka, saan ka mapupunta? Sagot ko po, sa langit po, ninang, sa langit. Paano masabi, Jarel, nasa langit ka mapupunta? Kasi po, nag-church ako. Yun yung self-righteous mindset. Iniisip mo na dahil mabuting hang tao, nag-church ka, meron kang religion, you know the Bible, you know the Bible verses, iniisip mo agad, you belong to the kingdom of heaven. And I was just 12 years old by that time. Bata pa lang, self-righteous na ako. Kasi ninang ako yung nandun sa Sunday school, pamedibis, nandun ako, ganun ko tinitingnan yung aking sarili. I am a good person. Pero sabi ng Biblia, walang mabuti sa harapan ng Panginoon. Lahat ay makasalanan. Wala kang pwedeng pagmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Whether you accept it or not, it's true. Para yung gravity, kung hiniwala ka sa gravity o hindi, tumalong ka ng 10th floor nang walang parachute, mahamatay ka. Because gravity exists. Huwag po natin kakalimutan niya, mga kapatid. Kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, lahat po tayo mapahamak. Kasi siya lamang po ang pwede magligtas sa atin. We can never save ourselves. Tapos siguro sinasabi nyo, Pastor, tama ka naman sa sinasabi mo, Pastor, naniniwala ako yan. Talagang kung walang pananampalataya kay Jesus, hindi tayo pwede maligtas. Ako, Pastor, nanampalataya ako sa Kanya. So, ligtas ako, praise the Lord. Okay, that's good. Maganda naman po yung ganyang mindset. Yun nga lang, may iniwala ba kayo na kahit ligtas ka na, pwede mo pa rin ma-adapt yung attitude ni Simon.
na pwede ka pa rin magkaroon ng spiritual pride. Paano mangyayari yon? Una, kahit ikaw ay Kristiyano na, you can still become spiritually proud. Nung makita ni Simon yung babae na yon at alam niya yung kanyang dating buhay, anong sabi niya? Sinner yung babaeng yan. Ako hindi. Ang inisip ni Simon, mas superior siya doon sa babaeng yon. Kasi nga, merong siyang sinusunod na specific lifestyle. At minsan po, tayo mga Kristiyano, may ganun tayong mindset. Iniisip natin we are better than other people because this is what we are doing for the Lord Jesus Christ. Inisip natin tayo ay morally superior sa ating mga kapatiran, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa buhay Kristiyano. Ang ginagamit nating standard yung ating buhay. Because they don't behave like me, I am morally superior to them. Minsan nga, sinasabi natin, at least I'm not living like that person. Or ating sinasabi, I've been in the church my whole life. I know sound doctrine. I serve in the ministry. Pero tandaan po natin, walang lugar dapat ang pride sa buhay ng mananampalataya. Amen ba? Tingnan po natin yung paalala galing po sa salita ng Diyos. Galatians chapter 6 verse 3. Kung meron po kayong highlighter, pwede nyo i-highlight yung verse na to. For if anyone thinks that he is something when he is nothing, he deceives himself. Kapag iniisip mo na something ka, pero yun naman talaga namang nothing ka, because lahat naman tayo umaasa sa grace ng Panginoon, you are deceiving yourself. Huwag tayong maging mayabang dahil matagal na tayo sa pananampalatayang ito. Huwag tayong maging spiritually proud. Pangalawa, we become Simon when we lose awe at grace. Somehow, I wish I was Simon. Kasi nagawa niyang imbitahan yung ating Panginoon sa kanyang tahanan. Nagawa niya makasabay kumain yung ating Panginoon sa kanyang tahanan. Imagine yun, the God-man, the Messiah, the Son of God, the Alpha and Omega, in your house, dining with you. Di ba nakakamangha yun? Pero walang ganon. Hindi yun sapat para mamangha si Simon kasi nga, hindi na-meet ni Jesus Christ yung kanyang expectation. In fact, sabi nga sa verse 39 ng Luke chapter 7, nung makita niya na hinahayaan ng ni Jesus Christ yung babae na yun, nahawakan siya, halikan siya, punasan ng kanyang mga paa, ang sabi nga doon, kung talagang propeta tong si Jesus Christ, alam niya kung anong klaseng babae yan na humahawak sa kanya na siya ay isang makasalanan. Did you see? Imbis na magkaroon siya ng awe, nagkaroon siya ng animosity, nagkaroon siya ng na-upset siya sa ating Panginoon kasi hindi na-meet ng Panginoon yung kanyang standard. At minsan po, ganun tayo eh. Iniisip natin yung ating buhay ang standard na mabuting mananampalataya. Hindi ganun yun. Ang ating palaging measurement na mabuting mananampalataya, ang ating Panginoon. Simon was near to Jesus physically speaking, but he was unmoved spiritually speaking. We can attend worship service. We can read scriptures. We can be part of the ministry, but we can also be numb to the gospel. Hindi tayo namamangha sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo namamangha sa kabutihan ng Panginoon. Iniisip kasi natin, ang galing ko talaga. Nakalimutan natin, lahat ng meron tayo galing sa ating Panginoon. To be honest, are you amazed with what God has done for you to reach this day?
Na-appreciate niyo ba yung hinawi ng Panginoon mula Monday hanggang ngayong araw na to para maabot mo tong lugar na to? Yung biyaya ng Lord na pinadala niya sa iyo para araw-araw meron kayong pagkain sa inyong lamesa? Para makapasok ka ng maayos sa trabaho? Para hindi ka magkaroon ng karamdaman kasi makapunta ka ngayong ating worship service? Do we even appreciate God's goodness on a daily basis? O wala, inisip lang natin, okay lang yan. Deserve ko naman yan eh. Hindi natin nakikita yung biyaya ng Panginoon, ang nakikita natin yung galing natin. Kagaya ni Simon. Or kagaya tayo nung church sa Ephesus, na sinabi natin, Panginoon, you have abandoned your first love. Pangatlo, we can become spiritually pride or we can drift into spiritual pride if we become harsh towards sinners. Yan. Isa din pong yan, indicator. Imbis na mahabag si Simon, imbis na magalak si Simon na itong babaeng ito magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ano pong naramdaman niya? Naiinis siya. Kasi si Jesus Christ, hindi man lamang siya sinasabay, makasalanan nga yan eh. At minsan po, ganun tayo sa mga makasalanan. We are no longer seeing them as mission, we see them as irritation. Nairata tayo sa mga tao na makasalanan. Ayaw natin silang makasama. We become disturbed by the presence of sinners than being moved by their need for salvation. Minsan, we are avoiding broken people. We are not giving grace to those people. Namimili tayo ng ating bibigyan ng gospel. Lalo na kung yung taong yon, iba yung itsura niya sa itsura natin. Kung sakali man na meron dumating dito na isang tao na ibang-ibang itsura, tatanggapin ba natin siya? Kakamayan ba natin siya? Meron dumating dito, cross-dresser. Ano may reaction ng bawat isa sa atin? Meron dumating dito, maraming tato. Maraming body piercing. Anong gagawin natin? Meron dumating dito, nakapambahay lang. Kasi ilang ang afford niya eh. Nakachinelas lang siya. Anong gagawin natin? Iwasan ba natin mga taong yun? Kapag ganun na yung ating pakiramdam, we are becoming Simon. We become harsh to sinners. At pang-apat, nakakalimutan natin yung utang natin na binayaran ng ating Panginoon. Nakakalimutan natin kung saan tayo hinango ng Diyos na buhay. At dahil po doon, mga kapatid, although tayo iligtas na, somehow, we become self-righteous Christians. So, anong dapat natin gawin dito, mga kapatid? Number one, stop measuring yourself, your righteousness against other people. Hindi ikaw ang perfect Christian. Okay? Pangalawa, practice regular confession of sin. Mag-repent. Kahit na wala kang maalalang kasalanan, mag-repent ka pa rin sa ating Panginoon. Pangatlo, draw near to people who remind you of God's grace. Hanap ka ng isang tao sa church na nangangailangan ng tulong. At kung kaya mo siyang tulungan mo siya. Kasi ganun ka din dati, di ba? You are crying out for mercy, then God gave you mercy, and right now, ito ang yung ine-enjoy na privilege. Ngayon naman po, puntahan natin yung babae. Yung babae na kinaiinisan ni Simon. So, sa ating pong binasa, itong babae ito, wala siyang pangalan, pero hindi po siya si Mary, nakapatid ni Lazarus. Kasi somehow, they did something the same, di ba? Kasi nga, si Mary, nakapatid ni Lazarus, ganun din ginawa niya. Nagbuhos din siya ng pabango sa ating Panginoon. Di ba? Naalala niyo yun? Nasabi ni Judas Iscariot, sayang naman yung pera. Sana yung pabango, sana binenta lang yung pabango, tapos pinantulong sa mga mahihirap. No? May mga ganun talaga. Minsan na parang nag-post ko sa Facebook, no? Kung ano yung mga na-accomplish mo, sabi lang, sana tumulong lang sa mga mahihirap. Kala mo talaga, concern, no? Okay, anyhow, so yun po, hindi po siya si Mary.
na kapatid ni Lazarus. Pero nakita po natin na itong babaeng ito, he went to Jesus Christ carrying shame and perfume. Mamaya, I will explain ano yung kahulugan ng perfume na yon. At napakahalaga nun para sa atin. Pangalawa, she weeps openly before Jesus Christ. Sobrang daming luha ang kanyang nilabas sa Panginoon na kung saan sapat na yun para mahugasan yung paa niya. Humahagulgul siya sa ating Panginoon. Okay? When was the last time na ginawa natin yon? Na humahagulgul tayo sa ating Panginoon. Have you ever done that? Wala. Nag-pray ka sa Lord, walang words na lumalabas, hikbi at ungol at hagulgol. Ginawa ko yun dati yung isa naming anak-anakan na si Ken, na aksidente po siya, tapos sabi ng mga doktor, kailangan putulin yung paa niya. So, umuwi ako ng bahay, tapos talagang umiyak ako ng umiyak sa Panginoon. Wala akong sinabi, halos ano lang. I'm just pouring out my heart sa ating Panginoon. Daming luha ang lumabas sa akin ng araw na yun. At ganun yung ginagawa dito ng babaeng ito na hindi po natin alam kung anong pangalan niya. Pero in that brief moment of time, that woman expresses humility, repentance, and love. 3 important components of worship. Humility, repentance, and love. Sana meron tayo niya ngayong umaga. We are humbled by God's grace. Recognize our failures, yet we will still love the Lord and worship Him every Sunday. Amen? So, ang pinakita po niya, costly worship. Kanina kay Simon, cold religion. Ito sa babaeng to, costly worship. Bakit po siya naging costly worship? Number 1, her worship cost her reputation. Sabi po dito, she was a sinner. So, ang understanding po dito ng mga theologian, ng mga nag-interpret po ng verse na to, probably po malaki yung chance dati po siyang prostitute. Yun po yung kanyang ginagawa. At alam naman natin, prostitution is one of the oldest jobs in humanity. At ayon ng Panginoon na binibenta mo ang katawan mo para kumita ka ng pera. Pero ganun po yung nangyari sa kanya. Yun ang naging setting ng kanyang buhay, pero yun nga po, siya po yung napatawad ng ating Panginoon. Nevertheless, papasok po siya sa isang bahay ng isang Pariseyo. Pharisees invite their peers. So maliban kay Simon, meron pa ibang mga Pariseyo sa lugar na yon, sa bahay na yon. So siya isang babae na kilala na dating prostitute, papasok siya sa isang room na puro self-righteous, it's a hostile room. Pero anong ginawa niya? Wala siyang pakialam. Kahit na alam niyang hahatulan siya ng mga taong yon, pumunta pa rin siya sa lugar na yun kasi nandun si Jesus Christ. Kahit na alam niyang merong mga judgmental na tao sa lugar na yun, pupunta pa rin siya doon. Because that is her way to worship the Lord. Sana ganun din po tayo mga kapatid. We will come to this place regardless kung sino nandito. Amen? Basta ang goal lang natin, sambay ng ating Panginoon. Maliban po dito, mga kapatid, her worship cost her possessions. Yung pong alabaster jar, ito daw po ay isang container na nagko-contain, na naglalaman ng isang mamahaling perfume. At nung unang panahon, pag meron kang mamahaling perfume, ibig sabihin meron kang great financial value. Yung pong jar na yon, it represent yung kanyang financial value at it also represent her security. Kung sakaling magkaroon ng kagipitan, pwede niyang ibenta yon para magkaroon siya ng pera. At may mga nagsasabi pa nga na itong alabaster jar na to na naglalaman ng pabango, it symbolizes her former sinful livelihood. Kasi nga siya ay prostitute. At para ka makainganyo ng lalaki, kailangan mabango ka. Siyempre, hindi lang ikaw prostitute. Sa lugar na yun, marami kayo. So may mga, rin sila, pabango. So kailangan yung pabango umaangat.
At para makuha mo yung ganung klase ng pabango, dapat mamahalin ng yung pabango. Ano man yung kahulugan ng perfume na yon? Personal wealth, security, or old life, ang mahalaga dito, ibinuhos niya sa ating Panginoon. Wala siyang tinira. Inubos niya yung laman ng pabango, yung laman ng alabaster jar. Hindi mahalaga kung ano yung point, ano yung kahulugan nun. Ang pinapakita rito, yung value na kanyang binigay. And that is costly worship. Anong meron ka sa buhay mo na handa mong i-give up para kay Jesus Christ? Anong material possession ang kaya mong ibigay para sa ating Panginoon? Mga kapatid, ang pagsamba sa Lord, hindi lang naman niya nakukuha sa pagkanta, sa pananalangin. Minsan nakukuha din yan sa ating binibigay para sa Kanya. Material possession. Sometimes Christ will test your worship through your wallet. At di ko maiyak sabihin sa inyo, talagang ganun. Part ng conversion ng ating pagkatao, yung puso, pati yung ating bulsa. What is your greatest possession? Are you willing to give it up for the Lord? Hindi ko tuloy may iwasang tingnan yung fundraising ng mission. Nabigyan na ba kayo dyan? Hanggang next Sunday na lang yata yan. May panahon pa tayo. Kung talagang naunawaan natin yung ginawa ng Diyos para sa atin, mga kapatid, hindi tayo mahihirapang mag-worship sa Kanya. Meron pong one time na kung saan si Haring David, nagkaroon po siya ng kasalanan, tapos yung kasalanan po niya, ang naging effect po nun sa mga tao na kanyang nasasakupan. Tapos ang ginawa ni Haring David, siya po ay nagrepent sa ating Panginoon at plano po niyang mag-alay sa ating Panginoon ng mga hayop. So meron siyang pinuntahan na isang bahay at meron po itong mga alagang hayop. At ang sabi niya, kailangan ko yung mga hayop na alaga mo kasi ialay ko yung kay Yahweh. At ang sabi na may-ari, Panginoon, hari, mahal na hari, sa inyo na po yan. Sabi ni David, okay, magkano yan? Magkano babayaran ko sa iyo? Sabi ng may-ari, hindi, wag na po, sa inyo na po yan. Wag niyo na pong bayaran. Kaya naman po ang hari namin. Pero alam niyo kung sabi ni Haring David, hindi ko yan. I will never give God something that cost me nothing. Yun sabi niya, hindi ko bigyan ng Panginoon isang bagay na wala akong binayaran. Minsan ang Panginoon, hindi na siya nakukontent sa libre natin eh. What have you given to Him that cost you something? Yun yung kaya nga costly worship. It will require sometimes your possessions, your wealth, your skill, your time, your comfort, resources, convenience, ambition, career, your business. Kagaya ni Abraham, sabi ni Yahweh, give me your son. Binigay niya. Costly worship. Kagaya ni Zacchaeus, nung kanya ma-encounter ang ating Panginoon, yung kanyang wealth, sinorender niya. Costly worship. Kagaya ni Pablo, nang sabi niya sa Philippians chapter 3, 7-8, lahat ng meron ako, na nakuha ko na ako kay Pharisee, baliwala lahat ng yan, just to know Jesus Christ. Kagaya ng mga believers sa Acts chapter 19, sila yung mga tao na involved sa dark magic, but then we got saved. Lahat ng scroll na ginamit nila sa dark magic nila, kanilang sinunog, costly worship. It will require your possessions. Kagaya ng ginawa ng babaeng yun. Siguro yun na yung pinaka-ipon niya nung siya ay prostitute, pero ibinuo siya sa ating Panginoon. Nakalagay nga po dyan, true worship always involves surrender. It always involves surrender. Then pangatlo po, her worship cost her pride. Anong pinagkaiba ng reputation sa pride? Yung reputation, yun yung tingin ng tao sa'yo. Yung pride, yun yung tingin mo sa sarili mo.
Nung umiiyak siya at nababasa ng mga luha niya yung paa ng ating Panginoon, anong ginamit niyang pampunas? Yung sarili po niyang buhok. At sa panahon noon, ang mga babae, yung buhok po nila, it symbolizes their dignity. Ganun siya kawiling magpakababa para sa ating Panginoon. Minsan ganun tayo, ayaw natin pumunta sa isang gawain kasi mainit. Diba? Ayaw natin pumunta kasi maputik. Ayaw natin pumunta sa isang gawain kasi maraming madumi. Diba? Pero itong babaeng ito, kahit na yung kanyang dignidad ay mawala, basta mabigay lang niya sa Panginoon yung pinaka-best, okay lang sa kanya. Costly worship. So ano pong pwede natin gawin dito? Number 1, stop hiding behind appearances. Come to God as you are. Amen? Come to God as you are. Kahit nahihirapan kayo, may pinagdadaanan kayo, punta kayo dito, worship pa rin tayo. Pangalawa, spend time reflecting on what Christ has forgiven you from. Tandaan mo kung gaano kalaki yung kasalanang pinatawad ng Diyos sa'yo. Ha? Balikan mo yung dati mong buhay. Tapos imagine mo, asan ka kaya ngayon kung di ka Kristiyano? Pangatlo, palagi mong ipakita ang iyong pagmamahal sa Panginoon openly and practically. Find ways to show that change life in your to other people. Tapos pang-apat, refuse to let fear of people keep you from wholehearted worship. Minsan ganun tayo, ayaw natin mag-worship kasi baka anong isipin nila sa akin. Ito nga, di ba, si Haring David, tuwang-tuwa siya kasi yung Ark of the Covenant, ililipat, papuntang Jerusalem. Anong ginawa niya? Para express yung kanyang kaligayahan. Di ba sumasayaw siya noon? So sabi nung asawa niya na si Michael, pambihira ka, hari ka, ginagawa mo yan, nakakaya ka naman. Sabi ni Haring David, kung alam mo lang yung ginawa ng Diyos sa akin, na ako ang pinili niya na maging hari ng bayang ito kumpara sa iyong ama, dahil doon, I will give to God the best worship that I can give. At yung last po nating point ay the Savior's pardon. Nakalagay po yun sa Luke chapter 7, verse 40 hanggang 50. At dito po pinakita na ating Panginoon kay Simon, na Simon, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka, nakalimutan mo bang makasalanan ka rin? Have you forgotten na ikaw din ay may utang sa Diyos? Again, ang point po dito na ating Panginoon, sa binasa po nating talinghaga na mayroong dalawang may utang, isa may utang na 500, isa may utang na 50, ang point po doon, parehas silang hindi nakakabayad. Doon tayo tumingin. So kung tayo man po ay niligtas ng ating Panginoon, tandaan po natin, hindi po natin yung kayang bayaran, kaya po tayo niligtas ng ating Panginoon. That is the central emphasis of the parable. Hindi yung laki ng utang, kundi yung grace na natanggap nila kasi pareha silang walang pambayad. Pero yung pinagkakautangan nila, kinansel na yung utang nila. That's the point. Lahat po tayo makasalanan, mga kapatid. Huwag nating isipin na yung kasalanan mo ay mas kaunti sa kasalanan ng ibang tao. No! The wages of sin is death, regardless of your sin. Kaya wag nating minamaliit yung mga tao na ganito yung kasalanan. Para tayo yung Pharisee na nag-pray doon sa templo, Lord, thank you kasi hindi ako kagaya niya. Ganito ginagawa ko, Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang umuwing na patawad, yung tax collector, kasi siya yung naka-recognize na talagang makasalanan siya. Ito ang problema ng mga self-righteous sinner. They don't see themselves in need of God's grace. At ito yung problema ng mga self-righteous Christians, akala nila, sobrang galing na nila sa buhay Kristiyano, na pag di mo sila pwedeng i-correct, di mo sila pwedeng itama, at pag kinorek mo sila, they will take it personally. Hanggat nasa mundo ka, hindi ka magiging perfect. Ha, mga kapatid? So kung mayroong correction sa atin ng ating Panginoon,
At kita naman natin na yung correction talagang galing sa ating Panginoon, pag-isipan po natin. Huwag tayo magalit. Amen? O yung katabi mo, kamusta mo ulit? Oh, kamusta ka? Kamusta? Andiyan ba? Andiyan ba kayo mga kapatid? So ganun po yun eh. Yun ang problema. Kapag talagang ang tingin mo sa sarili mo, wala kang ginagawang masama at di mo nakita yung kasalanan mo, hirap kang tanggapin na ikaw ay marumi sa harapan ng ating Panginoon. Yes, the woman's sin were public and scandalous. At yung kasalanan ni Simon ay patago, pero kasalanan pa rin yun. Actually, mas malaki yung utang ni Simon kasi hindi niya nirecognize na makasalanan siya. At sana po wag tayong maging ganon, mga kapatid. Tandaan po natin, no one can please God through their good works. Tingnan po natin, James chapter 2 verse 10. James chapter 2 verse 10. Kasi maraming mga tao, iniisip nila, ito kasi ginagawa ko para sa Panginoon. Eh, no? Ano sabi ni James? Whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Yung 10 Commandments po yun, sabi ni Santiago, makuha mo man yung siyam, nag-fail ka sa isa, makasalanan ka pa rin. Kung ikaw ay nagawa mo yung 9, tapos nagawa nung kapitbahay mo yung 5, parehas pa rin kayong makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang declaration, all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi natin kayang bayaran to unless i-cancel to ng ating Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi si Jesus Christ ang nagbayad nun para sa atin. So dito po mga kapatid, sinabi din po dito ng ating Panginoon sa babae, your sins have been forgiven. At sabi po doon, your faith has saved you. Ano po nagligtas sa kanya? Ano po nagligtas sa kanya? Yung kanyang pagpunas ng pagpunas sa paa? Yung kanyang pag-iyak? Ano po nagligtas sa kanya? Your faith has saved you. Pananampalataya. Ang paraan ng kaligtasan na hindi mo buting gawa, kundi pananampalataya kay Jesus. Na parang sinasabi ng ating Panginoon kay Simon, Simon, you are religious, but guess what? This woman is better than you. Because she is repentant of her sins. And you're not. Ito, kinilala niya makasalanan siya, ikaw hindi. Ito napatawad na, ikaw yung kasalanan mo, pagbabayaran mo pa rin. Kasi ayaw mong aminin na makasalanan ka. You will die in your sins unless you believe in the Lord Jesus Christ. At ganun po tayo mga kapatid. Sana maunawaan po natin kung gaano kalawak yung pagpatawad na binigay sa atin ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo, napakahusay na Kristiyano ni Pablo, di ba? Halos kalahati ng New Testament writing, siya ang author. Ang dami niyang na-plant na churches. Ang dami niyang pinagdaanan na torture para sa ating Panginoon. No one can question Paul's Christianity. Pero paano tinignan ni Apostol Pablo ang kanyang sarili? Tingnan po natin 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ito po yung kanyang assessment. Of course, sinabi niya po ito in light of God's grace sa kanyang buhay. It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners, among whom I am foremost. Sa ibang salin, I am the chief of all sinners. Si Apostol Pablo yan, ha? Mahusay na mananampalataya. Pero sabi niya, sa lahat ng mga kasalanan, ako yung pinakamasama. The greater you see God's grace, the more you realize how sinful you are. Kaya mga kapatid, ang pwede po natin gawin dito
stop trying to earn acceptance before God through performance. Kung nanampalataya ka sa ating Panginoon, tinanggap ka niya sa kanyang kaharian, sa kanyang pamilya, you are God's child. Pag pupunta ka dito, pumunta ka dahil mahal mo ang Panginoon, not just to perform. Yun yung una na pwede natin gawin. Pangalawa, palagi mong ipaalala sa sarili mo ang Ebanghelyo. The gospel is about God's grace. You only live because of God's grace. Pangatlo, let forgiveness shape your relationship with other people. Sabi nga po, forgiveness. Huwag niyong ipagkait ang forgiveness, please. If God has forgiven you, forgive other people. Pang-apat, respond to grace with visible love for the Lord Jesus Christ. Sana ginagawa po natin ang lahat ng ito dahil mahal natin ang ating Panginoon. Oo, mahal natin yung kapwa Kristiyano, pero syempre, unang-una, mahal natin ang ating Panginoon. At dahil mahal natin ang ating Panginoon, kahit na anong mangyari, we will do our best to come to this place para mag-worship na sama-sama. Amen ba? I'm very happy na makita kayo every Sunday. Isa sa mga favorite kong araw ay Sunday kasi makikita ko po kayong lahat. At pag wala kayo, naulungkot ako. I pray, Lord, sana sa next Sunday makita ko sila ulit. Kasi ito talaga yung strength ng isang church. Yung mga anak ng Diyos nagkasama-sama para sumamba sa Kanya. Kasi nakita natin yung kabutihan ng Panginoon, yung struggle ng bawat isa, we can pray for one another. Huwag niyong i-give up ang Sunday worship. No? Sana ito yung non-negotiable sa lahat ng araw. At kung di kayo maka-attend, pwede kayo mag-online, pero sana next Sunday makabalik kayo. So, ang last ko po, I will end now sa isang kwento. Meron pong isang tao ng pangalan po niya ay Glenn. This is a true story. Ito pong si Glenn ay nakulong po siya dahil sa kanyang ginawang krimen at dahil po sa kanyang pagkakakulong, nagkaroon po siya ng opportunity na mapakinggan ang Ebanghelyo at siya po ay naligtas. Unknown to him, yung kanyang nanay pala ay pinag-pray siya gabi-gabi para siya maligtas. At siya nga po ay nagkaroon ng kaligtasan nung siya po ay nandoon sa kulungan. At doon po, kahit na sinong po makilala niya, matapos po niya maligtas, palagi niya sinasabi sa mga tao na mahal ka ng Panginoon. Gusto mo malaman kung paano? Ganun siya palagi magsimula ng kanyang conversation. Kasi nga naunawaan niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? He always speaks about Christ. He always speaks about forgiveness in the Lord Jesus Christ. He always speaks about the gospel. Kahit na sinong kausap niya, palagi niyang dadalhin sa usapan ng ating Panginoon dahil nga siya isang kriminal. Pero pero kahit na siya ay kriminal, siya pa rin po ay nakasumpong ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ngayon, hindi ko sinasabing maging ano kayo, kriminal. Hindi ko sinasabing, mamaya labas kayo dito. At alam ko naman na wala kayong crime na ginawa, no? Tama ba? Kung sakali magpaano ako, NBI clearance, wala ma-flag sa inyo. Okay? Hindi yun ang point ko. My point is not for you to experience Glenn's story. Hindi yun ang point ko. Ang point ko po is for you to experience Glenn's awareness. Aware siya kung gaano siya kamahal na ating Panginoon at dahil doon, he is giving Christ costly worship. Sana po maging ganun tayo. Palagi nating alamin kung gaano tayo kamahal na ating Panginoon. At pag nalaman po natin kung gaano tayo kamahal na ating Panginoon, kung ano yung ginawa niya para sa atin, sasamba tayo sa Kanya ng costly. Salamat po, Panginoon, sa paalala galing po sa inyong salita. I pray na matulungan niyo po kami na isurrender ang aming buhay sa inyo ng buong buo. Lord, nawa, hindi ka lang namin papasukin sa aming kanya-kanyang bahay, kundi hayaan po namin na yung buong buhay namin, Panginoon, na isuko namin, Lord, sa inyong paanan. I'm praying, O Father, na tulungan niyo po kami sa aming mga struggle bilang mananampalataya. Nawa, Panginoon, huwag kami maging kagaya ni Simon na merong cold religion. Bagkus, Lord, makita po namin sa aming mga buhay yung pag-usbong ng isang worshiper na sumasamba sa iyo dahil mahal ka namin, Panginoon, at naunawaan namin, Lord, kung gaano mo kami inibig, kung gaano mo kami binigyan ng kahabagan sa aming mga buhay. Salamat po sa mensaheng ito. Patuloy po namin itong isabuhay sa pangalan po ni Jesus, ang kaibigan ng mga makasalanan.